Maligayang araw sa inyong lahat. Nagbabalik po ang ating programang Sharing the Vision. Ako po si Alexa Tahud at kasama po natin ngayon si Pastor Brian Tolentino. Kamusta po, Pastor Brian? Mabuti naman at binabati din po natin ang lahat po ng ating pong mga taga-subaybay dito po sa programa natin sa Hope Channel. Napakaganda po na pag-usapan natin ngayon. Sana po magkaroon tayo ng maayos na talakayan. So, Pastor Brian, ang topic natin ngayon ay Third Angel's Message in Verity. Ano po ba ang kinalaman ng righteousness by faith sa Third Angel's Message? Bakit sinasabi na in verity siya talaga yun? Well, malaki ang kinalaman. Pag sinabi natin in verity, talagang totoong-totoo. Yung pinaka-essence ng Three Angels Message ay yung tinatawag nating righteousness by faith. Gusto kong basahin yung sabi ni Ellen White sa kanyang nilimbag ng Review and Herald, April 1, 1890. Sabi niya, "Several have written to me, inquiring if the message of justification by faith is the third angel's message. And I have answered, it is the third angel's message in verity." Alam mo, Lex, mahalaga sa Seventh-day Adventist yung tinatawag nating three angels message. Just to give you a background, bigyan lang kita ng konting background. Ang Seventh-day Adventist ay galing sa tinatawag nating Millerite movement. So yung Millerite movement na yun, nanggaling siya doon sa pag-aaral ng Daniel at saka Revelation. Ngayon, noong 1830s, utay-utay na ipinalawak yung pabalita ng tinatawag nating pabalita tungkol sa pagdating ng Panginoon. So yun, tinignan nila yon as the first angel's message. Yan, second angel's message. Pero hindi napagtanto, kumbaga ang pinaka nagbigay talaga ng connection sa lahat ay walang iba kundi si Joseph Bates. Of course, nandyan si Hiram Edson na nagpaliwanag sa atin tungkol doon sa pagpasok ng Panginoon Kristo sa kabanal-banalan dako. Nandyan naman si Rachel Oakes para ipaliwanag sa atin yung tungkol sa kahalagahan ng Sabbath. Naipasa din yan kay Frederick Wheeler, nalaman din yan ni Joseph Bates, kaya sumulat siya nung lathalain na ang pangalan ay The Perpetuity of the Sabbath from Genesis to Revelation. Nandyan din yung tungkol sa Spirit of Prophecy. Yan. Nalaman din yan ni James White at saka ni Joseph Bates. At iba pa natin mga distinctive doctrines. Pero ang nag-uugnay sa kanilang lahat, yung parang nag-uugnay sa kanilang lahat, sa iisang na lahat ito ay magkakonekta sa isa't isa. Yung tinatawag nating Three Angels Message na matatagpuan natin sa Revelation chapter 14, verse 6, 7, 8, 9, hanggang 12 yan. Doon natin makikita yung kahalagahan. Kaya sinasabi ni Ellen White na ito yung tunay na Three Angels Message. Yung verity means ito yung totoo. Paano natin gagawin ito? Buklatin natin yung pinanggalingan ng Three Angels Message. Revelation chapter 14. At gusto kong basahin mo ito, Lex. At tingnan natin kung talaga bang ang justification by faith ay nandito. Kasi sinasabi nila, hindi ito daw distinctive doctrine sa Seventh-day Adventist. Ito ay evangelical doctrine, o ito yung tinatawag nating born-again doctrine o Christian doctrine. Pero basically, hindi ito nawawala actually sa ating mensahe. Pakibasa sa Revelation chapter 14, verse 6. Sinasabi dito, "And I saw another angel fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth, and to every nation, and kindred, and tongue, and people." So, titignan natin, I saw another angel. Ito na yung pasimula nung proclamation ng Three Angels Message. I saw another angel flying in the midst of heaven, having the everlasting gospel. So, dito pa lang makikita na natin na ang talagang daladalang pabalita ng Three Angels ay yung everlasting gospel. So, unang point yon. Pangalawang point natin, binabanggit dito, ito'y dapat na ipabalita sa lahat ng mga tao in every nation, kindred, tongue, and people. Ano ang kanyang ipinababalita? Basahin mo sa verse 7. "Saying with a loud voice, Fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment is come, and worship Him that made heaven and earth and the sea and the fountains of waters." Okay. Sa susunod na pabalita dito, binabanggit na sabi, saying with a loud voice, Fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment has come. Dito pa lang sa salitang hour of judgment has come. May dalawang judgment sa Biblia. Yung tinatawag nating retributive judgment o yung kaparusahan sa mga nagkasala, at saka yung distributive judgment, yung reward
sa mga nagtagumpay. And of course, alam naman natin na ang Panginoon Kristo ang kumuha ng judgment para sa atin. Siya yung kaparusahan sa lahat ng ating mga kasalanan. At ang lahat ng tumanggap sa Kanya ay merong hinihiling na reward o merong hinihintay na reward. So lahat ng sumampalataya sa ating Panginoon ay may reward. So in both ways, ang lahat ng tumanggap sa everlasting gospel ay merong judgment. Either positive judgment or negative judgment. Sa mga tumanggap, positive. Sa mga hindi tumanggap, negative judgment. At ano pa yun? Ano ba yung hindi nila tinanggap? Binigay dito, sabi dito. Fear God and give glory to Him, and worship Him who made the heavens and the earth and sea and springs of water. Kung titignan natin, how do we treat yung everlasting gospel? We treat them first by fearing God. Ano ba yung fearing God? Sabi sa Ecclesiastes chapter 12, verse 13 and 14, this is the conclusion of all matter. Sabi niya, fear God and keep His commandments. For this is the whole duty of man. Matakot kayo sa Diyos at sundin ninyo ang Kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. So, kapag niligtas na tayo ng Panginoon, ang response natin is to fear God. Ibig sabihin, to respect God, to honor God, to obey His commandments. Pangalawa, worship Him that made the heavens and the earth. Kung wala kang kaligtasan, hindi mo tinanggap yung justification ng Panginoon, how would you worship God? Tsaka pastor, kasi pag naririnig natin yung fear God, iniisip lang natin, kakatakutan natin yung Panginoon. So, nasaan yung pagmamahal sa ganong relationship? No? Well, yung fear kasi, minsan iniisip natin ang fear ay may kinalaman sa judgment o yung hahatulan ka ng Panginoon. But basically, fear is an object of an object na inirerespeto mo, iginagalang mo yung tao na hindi ka gagawa ng anumang mali sa kanya kasi dahil mataas yung paggalang mo sa kanya sapagkat ang Diyos ay banal. Okay? Hindi dahil sa natatakot ka sa judgment, kundi dahil mahal mo ang Panginoon. Kaya nga binanggit dito, worship Him that made the heavens, the earth, and the... Kung papansinin mo, yung una, pinabalita siya sa every nation, tribe, tongue, and people. Ngayon, pinapa-worship ang lahat ng mga sabi dito, na lumalang ng langit at ng lupa. At alam naman natin na may kinalaman ito sa Sabbath o Sabbath worship na gumawa ng langit at ng lupa. So, may kinalaman ito in a sense na ito yung fruitage o ito yung bunga ng judgment ng Panginoon sa atin, positive judgment. Ano ba yung positive judgment? Ito yung bunga ng justification ng Panginoon. Na inari tayong ganap ng Panginoon at dahil ganap na tayo, meron na tayong kalayaan, sundin ang kautusan dahil sa pagmamahal o paggalang natin sa Diyos. Doon nagmumula yung respect natin. Kaya natin siya susundin, kaya That's natin siya i-fear. Kaya kung titignan natin, isa-summarize natin, yung three angels message, ang three angels message ay nabubuo sa tatlo. Okay? Yung tatlo, una, I saw another angels. Sabi niya, with the everlasting gospel. So, meron siyang everlasting gospel. Ngayon, yung everlasting gospel na yun ay merong mga features. Yung binanggit ko na kanina, yung fear God, give glory to Him. Sa atin, medyo may kinalaman ng giving glory to God, both in our character and also what affects our character. Ano ba yung nakaka-apekto sa character natin? Siyempre, yung ating mga pagkain. Siyempre, yung ating mga gawain. Kaya sabi, whatever you do, whether you eat or drink, do it for the glory of God. So, ano man ang gagawin mo, may kinalaman ito sa glory ng Panginoon. Ito yung nasa 1 Corinthians 10 verse 31. Ang susunod natin, yung paano ba natin papupurihan ng Panginoon? Unang-una, binanggit ko na yung pagkain. Pangalawa, yung karakter na meron tayo. Kasi nung dumating ang Panginoon, sabi sa John chapter 1 verse 14, binabanggit doon, and the Word became flesh and dwelt among us. And we have seen the glory like to the Son of the Father, full of grace and truth. So yung glory na binabanggit doon ay yung full of truth at saka grace. So ibig sabihin, paano mag-glorify natin ng Diyos? Sa pamamagitan ng pagpapakita ng truth at saka grace. Sa ibang tao. Oo, sa ibang tao. Paano mo makukuha yung grace and truth kung hindi mo nakita yung krus ng Kalbaryo? How do you acquire? Paano mo makukuha yung ugali ng Panginoon kung hindi mo pakilala ang Panginoon mismo? Kaya sa krus ng Kalbaryo, the grace at saka yung tinatawag nating justice kiss each other. Doon lamang natin mapufully glorify ang Panginoon pag nakilala na natin ang Panginoon. So in the same sense, yung first angel's message is the message of righteousness by faith. Kasi without the message of the righteousness by faith, kung wala yung mensahe ng righteousness by faith, hindi rin ito matatransform.
yung ating buhay. So yung fruitage mahalaga. Pangalawang mensahe, Babylon, Babylon is fallen, the great city, because she has made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication. So, binabanggit dito na ang karamihan sa mga institusyon, panggobyerno at pangrelihiyon ay bumagsak na. Bakit? Dahil unang-una bumagsak na sila sa sistema ng pagliligtas. Ano ang paraan ng kanilang pagliligtas? Mga seremonya, formalism. Ayan. Ang kanilang naging paraan ng pagliligtas ay kapag ka ikaw ay pumasok sa church, o kapag ka ikaw ay kumain ng ostya, o kapag ka ikaw ay maraming paraan na ibinagsak na yung katwiran ni Kristo. Tiwala na sa pansariling righteousness. Habang sinasabi niyo yun, Pastor, naalala ko yung napag-usapan natin sa previous episode na nagkakaroon ng cold formalism sa church. Related ba to doon? Ayun na nga, sa susunod nating episode, mas lalo nating lalaliman yan na ito yung pagbagsak ng Babylonia. Na yung sistema na o mga ritual ng church ang inihalili para sa righteous na ginawa na ni Kristo noong unang panahon. Na gusto pa nating gawin ngayon. Parang tayo yung kahalili ni Kristo. Pinapaltan natin yung effort na ginawa ni Kristo para sa ikaliligtas natin. At binabaliwala natin yung lahat ng ginawa ni Kristo para sa atin, sa ikaliligtas natin. Kaya very dangerous itong approach na ito. Kagaya nito, sabi ni Ellen White sa Review and Herald, November 4, 1890. Pakibasa. Review and Herald, November 4, 1890. When the sinner believes that Christ is his personal Savior, then, according to his unfailing promises, God pardons his sin and justifies him freely. The repentant soul realizes that his justification comes because Christ, as his substitute and surety, has died for him, is his atonement and righteousness. Ayan, so isa-isahin natin. Medyo may mga terms dito na medyo malalim. Unang-una yung tinatawag na justifies him freely, pardons his sin. Ano yung kondisyon na, una, sinner believes that Christ is his personal Savior. Ang makasalanan ay kailangan sumampalataya na si Kristo ang kanyang personal. Hindi ibig sabihin na ang Panginoon ay namatay para sa lahat. Ang Panginoon namatay para sa bawat isa sa atin. Hindi lang as a corporately, kundi namatay siya para sa iyo mismo. Kahit ikaw lang ang tumanggap sa Kanya, pwedeng ikaw lang ang maligtas sa buong mundo. Okay, pangalawa, kailangan nating isipin na ang Panginoon ay pinapardon ng ating sarili, ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng pagja-justify niya na walang bayad. So, walang bayad yung ating pag-justify. Hindi ka pwedeng, kailangan magpakabait ako para maligtas ako. Parang may ginawa ka para ma-justify ka. So, free yun. It's a free gift. Pangatlo, the repentant soul realizes that his justification comes because of Christ. Kaya siya na-justify dahil sa lahat ng effort na ginawa ni Christ para sa kanya. As his substitute. Anong ibig sabihin ng substitute? Hindi niya kaya na pagdusahan ng kanyang kasalanan, si Kristo ang nagdusa para sa kanya. Hindi niya kaya na sundin ng kautusan, si Kristo ang sumunod ng kautusan para sa kanya. So perfectly, acceptable sa Diyos, hindi dahil sa kanya sarili. Acceptable sa Diyos dahil si Kristo ay acceptable sa Diyos. So, yung in-offer ni Christ ang lahat ng kanyang acceptability para tayo accept. Ang kondisyon lang, sampalatayanan natin na si Kristo na ang kahalili natin. So, hindi natin hinaharap ang ating sarili sa ganang atin, kundi hinaharap natin si Kristo para sa atin. Si Kristo yung ating kahalili lagi. So when we pray, pinagpipray natin, Lord, for the sake of Christ, accept my prayer. Ganon. Parang ang lagi nating katapusan ng prayer, in Jesus' name, di ba? Or pwede nating, for Jesus' sake. Ganon ang word na mas appropriate actually pag nagpipray tayo. Hindi in Jesus' name, parang gagamitin mo lang yung pangalan ni Kristo. Instead na gamitin mo yung pangalan ni Kristo, talagang ihahalili mo si Kristo sa iyong sarili. For the sake of Christ. Dahil kay Kristo, tanggapin mo ako dahil yun ang pangako ng Panginoon. Napakaganda rin ng sinabi niyo, Pastor, na dapat personal yung Savior and we experience Him para sa atin. Hindi yung parang nakikita natin siya sa ibang tao, tapos gusto natin na ma-experience din natin yun. So we start to pray na, Lord, gusto ko ng ganun relationship. I-review natin ng konti. Paano ba naging personal yung kaligtasan natin? Gusto kong mag-review tayo ng konti. So, Romans chapter 5. Romans chapter 5. Okay. Verse 5. Verse 5. And hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost which is given to us. Verse 19.
Verse 19, For as by one man's disobedience many were made sinners, so by the obedience of one shall be made many be made righteous. Isa-isahin natin ito. For by one man's disobedience, many were made sinners. Sino itong one man's disobedience na naging sinner lahat? Si Adam. Si Adam. So, meron bang ginawa tayo para tayo ay ituring na makasalanan? O may ginawa yung isang tao para maituring tayong kasalanan? So, may isang gumawa ng kasalanan para maituring tayo lahat na makasalanan. Ibig sabihin, yung nature ni Adam na punta sa atin. Of course, pag nasa atin na yung nature, ano nang gagawin natin? Di siyempre magkakasala na tayo. So, wala tayong ginawa para tayo i-declare ng Panginoon na sinners. Talagang nahawa na tayo ng consequences ng kasalanan ni Adan. Pero, at the same time, kung wala tayong magawa para tayo i-declare na sinner, wala rin tayong magagawa para i-declare tayo na righteous. Sa papanong paraan tayo i-declare na righteous? Dito din, yun din ang sagot. Sabi, so also, by one man's obedience, many will be made righteous. So may ginawa ka ba dito para maging righteous ka? Wala pa din. Wala din. So may isa lang na sumunod ng kautusan para sa iyo. Para sa lahat. So that's a personal experience. Ang kaso mo, maraming mga Kristiyano na dumating na sila sa pagka-Kristiyano, pilit nilang sinusunod ang kautusan. Kasi iniisip nila, kung hindi ko susundin ang kautusan, hindi ako maliligtas. Pero nabaliwala na nila yung effort na ginawa ng one man para tanggapin silang righteous o i-justify sila. Dito tayo nagkakamali. Bakit? Kasi as people, parang masyadong nasisimplihan tayo sa, talaga wala akong gagawin para ma-save. Hindi ba parang masyado It's too naman, good to be true. masyado Yeah. naman yung simple. Gusto ko namang maibigay ako or may gawin ako. Parang ganun. Pero pagka ganun ang ginawa mo, parang hindi mo na kinailangan yung Savior. At wala ka ring appreciation, wala kang worship. Kasi ang worship, dumarating kapag pakiramdam mo hindi ka karapat-dapat pero tinanggap ka. So ang tawag doon ay salvation by grace. So may habag. Pero pag dumating ka sa point na parang hindi ko yata kaya talaga iligtas ang aking sarili. Take for example, Romans chapter 3 verse 10. Ito din, Romans chapter 3 verse 10. Pakibasa. As it is written, there is none righteous, no, not one. Okay, there is none righteous, no, not one. And verse 11. There is none that understandeth, there is none that seeketh after God. There is none that understandeth. Hindi mo rin maintindihan, hindi mo rin hahanapin ang Diyos. Take for example, Romans chapter 7. Lalo pa nating titindihan yung ating pag-aaral. Romans chapter 7, verse 7 to 10. What shall we say then? Is the law sin? God forbid. Nay, I had not known sin but by the law, for I had not known lust except the law had said, Thou shalt not covet. But sin, taking occasion by the commandment, wrought in me all manner of concupiscence. For without the law, sin was dead. For I was alive without the law once, but when the commandment came, sin revived and I died. And the commandment which was ordained to life I found to be unto death. For sin, taking occasion by the commandment, deceived me, and it slew me. Okay. So, ang binabanggit dito, kung wala sana ang kautusan, hindi ko sana malalaman na ako'y makasalanan. Kasi sinabi ng kautusan, huwag kang mananakim. Ano ibig sabihin mananakim? Huwag kang madamot at huwag ka ding mag-iimbot ng property ng iba. Halimbawa, sinabi ng Panginoon, bigyan mo yan taong yan, ayaw mong bigyan. Ibig sabihin, pinagdadamot mo yung hindi sa iyo. Bakit? Kasi pag-aarian ng Diyos eh. Pangalawa, ang sabi ng Panginoon ay huwag mong hahangarin yung hindi sa iyo. Hindi nga sa iyo yun eh. Bakit hinangad mo na mapa sa iyo? So that's in itself is sin. Ngayon, sino makaka-escape nito? Binabanggit dito, kaya ibinigay yung kautusan. Kaya ibinigay ang kautusan para malaman mo makasalanan ka. Ang purpose ng kautusan ay para bigyan ka ng buhay. Ngayon, ang naging purpose ng kautusan ay para patayin ka. Para bigyan ka ng kamatayan. Bakit? Pagka hindi ka namatay, hindi mo kakailanganin ang kamatayan ng Panginoon. Isipin, kahit wala yung krus, maliligtas ako. Bakit? Kasi masusunod ka. Paano kung sabihin ko sa inyo na hindi mo kayang sundin yan? In a sense, na ibinigay ang kautusan para ikaw magkasala, para ma-realize mo na talagang kagaya ni Adan, ang nature mo ay sumalangsang. So yun ang naging kaya sabi dito sa Romans chapter 3 verse 20, pakibasa. Romans chapter 3 verse verse 20. 20. Sinasabi dito, Therefore, by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in his sight. For by the law is the knowledge of sin. By the law. So ang silbi lang ng kautusan sa'yo ay malaman mo na sablay ka,
at kailangan mo ng Savior. Yun lang ang pinakamalaking silbi. Ngayon, pagkatapos na tinanggap mo si Kristo, nandyan uli ang law. Para ano? Para gabayan ka kung ikaw ay nalalayo kay Kristo o hindi. Yun yung role ng law. Pagka nalalayo ka uli, sasabihin uli ng law, wala ka na ulit, balik ka ulit. Laging ganun, balik ka ulit. Instead na parang, papatayin ka. Hindi ganun. Bagaman okay, nakakadulot siya ng kamatayan, pero pag bumalik ka uli kay Kristo, naroon ang buhay. Nandun yung righteousness. Na araw-araw natatanggapin mo yung righteousness ni Christ dahil araw-araw na kinukundina ka ng kautusan. So para pa lang ang law, it's just a mirror of what we see sa sarili natin. Pero hindi yun yung makakapagpalinis sa atin. Ang matindi dito, hindi lamang dapat tayo tumingin sa law. May mas matinding law, si Jesus Christ. Pag tinignan mo ang buhay ni Jesus Christ everyday dito sa Matthew, Mark, Luke, John, makikita mo na mas matindi pa pala ang kasalanan mo. Kasi pag tinignan mo si Kristo, siya yung standard ng Ten Commandments. Siya talaga yung how to keep the Ten Commandments. Lalo kang mangliliit sa sarili mo. At lalo mong kakailanganin na, hindi ko naman pala kaya. So si Kristo na lang, bahala na si Kristo ang maging katanggap-tanggap sa akin. Magkakaroon tayo ng dependence kay Jesus. Yan. Araw-araw na tayong dependent kay Jesus. Tapos may iba kasing iniisip nila na masama naman yung law. So ayaw ko na ng law. So parang ang ginagawa nila, kung ayaw nila ng mirror sa ating sarili, tatanggalin lang nila yung, tatanggalin nila yung mirror. So hindi nila nakikita yung sarili nilang kasalanan. And therefore, hindi rin nila hahangarin na tugunan ni Christ yung kanilang pangangailangan. So that's extreme evil on our side. Ngayon, ang tanging solution lang dito sa chapter 7, verse 24, what a wretched man that I am. Sabi niya, who will save me from this body of death? Sabi niya, napakasama ko naman. Sino magliligtas sa akin? Kaya kailangan mo ng Savior. So pagka dumating ka na dun sa point na yon, ibig sabihin, narating mo na yung verity ng three angels message. Kasi ang three angels message, fear God. So kung hindi ka mag-fear God, may judgment. So kung may judgment, paano ka? It's either you will be judged positively or negatively. Kaya nga, uunahin mo nang i-proclaim yung everlasting gospel. How? By proclaiming the fear of God. By keeping the commandments. Tapos, kaya binabanggit dito that at the end of the three angels message, here are the patience of the saints. They that keep the commandments. Why? Why do they keep the commandments? Kasi it keeps them to look to Jesus. And has the faith of Jesus. Kaya magkasama yung keep the commandments and the faith of Jesus. In what sense magkasama yung commandments at saka faith of Jesus? The commandment lead you to Jesus. Kasi imposibleng makikip mo yung commandments without looking to Jesus. Hindi mo rin pupunta kay Jesus without looking at the standard that you are a failure. So, in a sense, nagbibigay sa atin ng maganda. Kaya nga, si Ellen White, during that time na naririnig niya ang message ng righteousness by faith, naisulat niya ang ilan sa mga libro na napakagaganda. 1892, Steps to Christ. 1896, Thoughts from the Mount of Blessing. 1898, The Desire of Ages. 1900, Christ Object Lesson. 1905, The Ministry of Healing. 1911, The Acts of the Apostles. Lahat, favorite ko. Sobra kong favorite. At pag tinatag na natin, napakasabi ni Pearson, gaano kahalaga ang righteousness by faith para maintindihan ang buong Bible? As in buong Bible, sabi niya, a small key may open a very complex locks and a very large door. And that door, in itself, may lead into the vast building with priceless stores of wealth and beauty. Kaya last time, naalala ko last week nung nag-uusap kami ni Lori, no? Wala lang sa kanya, tapos nung pinapaliwanag ko, tapos biglang nagkaroon siya ng idea, ganun pala yung righteousness by faith. Biglang nabuksan yung lahat ng door na alam niya sa Biblia. Parang eureka moment na, ganun pala yun, tapos pagtagpi-tagpi mo na, napakaganda pala. Pero kung hindi mo naintindihan yung righteousness by faith, yung justification by faith, hindi mo ma-appreciate ang religion sa kabuuan. Wow, so ang dami nating napag-usapan, no, Pastor? And I know na meron pa kayong huling mensahe sa ating mga manonood. Well, gusto ko pong hikayatin ang ating mga manonood na huwag po nating basta-bastahin ang kaisipan tungkol sa righteousness by faith. Kasi napakaganda po nito. Ang sabi ni Ellen White sa Review and Herald, August 8, 1899. Pakinggan po ninyo. The righteousness of Christ, as pure white pearl, has no defect, no stain, no guilt. The righteousness may be ours. Atin na po ito. Para itong pearl of great price
na nung makita niya yung pearl of great price, pinagbili niya lahat-lahat sa kanyang sarili. At pagkatapos ay binili niya yung pearl of great price para sa atin. Tayo po yung pearl of great price ni Kristo. Ipinagbili, iniwan ni Kristo ang langit at ang lupa para kamtin tayo. At pagkatapos, tayo naman ay kaya nating iwanan ang lahat para tanggapin yung pearl of great price, ang katwiran ng ating Panginoon. Ikaw, ano naman ang natutunan mo? Ang dami po, Pastor, pero sa pinaka natutunan ko na ang law, it's just a mirror of what we can see. And kapag na-uplift ng law, na-uplift din si Jesus, ang role ni Jesus sa atin. Amen. Wow. So, Pastor, manalangin po muna Okay. tayo. Let's pray. Mahal na Ama namin sa langit, salamat po sa pagkakataon na sinamahan niyo po kami ngayon at Panginoon, na lift up po ang pangalan niyo. Nawa po, Panginoon, makita po namin ang true purpose ng law, which is to point us to you. Panginoon, nawa po ay ang Holy Spirit niyo po ulit ang mag-guide sa amin sa susunod na mga episode at samahan niyo po kami na talakayin pa po ng mas malalim pa ang righteousness by faith message. All this we pray in the loving name of Jesus, our Lord and Savior. Amen. So ayan po, maraming na naman tayong natutunan at nawa po ay napalawak po ulit ang inyong mga isipan kung ano ang role ng righteousness by faith sa Third Angel's Message. Inaanyayahan ko po ulit kayo na sumubaybay sa ating programa. Ako po si Alexa Tahod, kasama po natin si Pastor Brian Tolentino. Ito po ang Sharing the Vision.